Magandang araw po sa inyo lahat. Narito na naman po tayo, ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Siguro nagtataka kayo kung bakit ilang buwan din akong nawala sa aking channel. Kasi nga nagkasakit yung aking ina. At naging bedridden siya. At kailangang alagaan siya. Kaya naman binitawan ko lahat ng aking mga gawain, mga trabaho upang alagaan lamang siya. Kasi nga mahal na mahal ko yung aking ina. At hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi ko siya iniwanan. Nasa tabi niya ako. Bueno, umpisahan na natin ang ating tatalakayin ngayon. Noong nakaraang taon, in-interview ko ang maraming mga tao at tinanong ko kung ano ang gusto nilang malaman na mangyayari para sa taong nakaraan. At isa-isa ko silang kinunan ng video. Pero ngayon dahil medyo galing ako sa pag-aalaga sa aking ina, kaya ang ginawa ko na lang kinuha ko na lang yung kanilang mga tanong. At isa-isa nating sasagutin yan. Kung ano-ano nga ba yung mga tanong nila. Mga tanong kung ano ang magaganap sa taong 2024. Bueno, ano ba yung unang tanong? Kuya Clerby, ano po ba ang mangyayari sa taong 2024 para sa ating itinakda o sa ating pamumuno? Alam nyo, medyo komplikado ngayon yung tanong mo Yan tungkol sa ating Pangulo o sa itinakda. Medyo naliligalig ang atmosphere ng ating bansa dahil sa maraming mga nangyayari. Pero totoo, kahit ano pa ang mangyari, ang itinakda o ang ating Pangulo ay hindi matitinag yan. Tulad nga na sinabi ko noong nakarang taon o nung bago siya manalo na marami siyang susuungin na mga pagsubok. Maraming mga tao ang maninira sa kanya. At talaga namang hindi lang maninira, sisirain siya ng todo. Pero ang maganda dyan, kahit ano pa ang gawin nila, hindi siya matitinag sa kanyang kinauupuan. At kung babanggain nyo, o sino man ang babangga sa itinakda, tulad ng sabi ko noon, at yun na may nangyari, na kapag kinalaban mo yan, para kang nababaliw o nahihibang o nawawala sa sarili. Kaya nga yung kanyang mga nakalaban nung nakaraang eleksyon, parang mga nawawala sa sarili o nasa alipaafang utak habang ini-interview. Ganun. Yung iba naman tila parang nababaliw na. Kasi nga kinakalaban nila yung itinakda. Okay lang kung kalabanin pero kung sasabihan ng mga masasamang salita, mga masamang gawain, talaga namang babalik sa kanila ang kanilang mga sinasabi. Kaya, huwag kayong mag-alala, hindi naman siya maano. At hindi matitinag ang kanyang administrasyon. Malakas ang kanyang pangangasiwa. Kaya nga siya ang tinakda. Siguro yung maraming manggugulo, maraming gagawa ng mga salita, maraming makikialam para siya ay sirain, pero hindi magtatagumpay. Bueno, ano yung kasunod na tanong? May magaganap po bang mga kalamidad katulad ng malakas na paglindol, malalakas na mga bagyo, epidemya at iba pa?
Ngayong taong ito, merong tinatawag na El Nino. At talaga namang parurusahan ng tao ng kalamidad na ito. At maraming bansa ang magugutom. At talaga namang yung mahihirap na bansa ay lalo silang maghihirap dahil magkakaroon ng taggutom dahil nga sa El Nino. At maraming mga pananim ang talagang masisira dahil sa sobrang init ng dala nitong El Nino. At maging ang Pilipinas ay apektado ng kalamidad na yan. Pero gayon pa man, dahil magaling at alam ng ating Pangulo ang kanyang ginagawa, hindi niya pababayaang magutom ang mga Pilipino. Kaya habang hindi pa nangyayari itong El Nino, gumagawa na ng paraan yan upang hindi magutom ang mga Pilipino at hindi matulad sa ibang bansa. Tungkol naman sa paglindol, nangangamba ako na posibleng ngayong taon na ito ang tinatawag na Big Bang o sa susunod na taon o sa mga susunod pang taon. Kasi nga sunod-sunod na ang mga paglindol sa buong mundo na talaga namang malalakas. Pag sinabing Big Bang, hindi yung intensity 7, intensity 6. Ang sinasabi kong Big Bang ay yung intensity 8 o pataas pa. Ganong kalakas na talaga namang masisira ang anong mga bagay na nakatayo. At yan talaga namang ayaw kong mangyari. At sana hindi pa maganap sa atin. At kung malapit na yan, siguro dapat lang tayong maghanda. Kasi nga nakakatakot talaga yan. Tungkol naman sa mga bagyo, ngayong taong ito, dahil nga may El Nino, medyo matatagalan ng tag-init. At medyo madidilay ang tag-ulan. Pero dahil medyo nasira na ang klima ng mundo, dahil nga dyan sa mga polusyong bunga ng mga factory, mga industry, talaga namang naapektuhan ang ating mundo. At hindi na maunawaan kung ano na ba talaga ang climate. Minsan malamig, minsan mainit. Minsan naman saksakan ng lakas ng ulan. Minsan naman walang ulan. Iba naman yung mga bansang nagyayelo. Lalong lumalakas ang pagyayelo o tumitindi at taglamig. At yung mga bansang hindi naman nagyayelo, ngayon nagyayelo na. Ay mga bansang hindi inuulan, abang ay binabaha na. Kaya dapat lang nating paghandaan. Lalo na ito pagpasok ng third quarter pataas, talagang sunod-sunod din yung bagyong darating sa atin at medyo malalakas dahil nga bunga yan ng El Nino. At kasi nga, tag naglaban yung lamig at init, grabe ang resulta. At totoong maraming super typhoon ang dadaan sa atin. At huwag lang ba kayo mabahala kasi nakahanda naman ang ating pamahalaan na bantayan yung mga pangyayari na yan. Kaya bago tayo madurog ng bagyo na yan, pinaghahanda na tayo. At sana'y maging masunurin tayo sa kanila. Dahil kaya nila tayo pinaghahanda o pinalilikas ay upang hindi tayo walang mangyari sa atin na masama. Yan namang tungkol sa epidemya, merong mga bagong mga sakit na lalabas sa mundo. Subalit hindi siya magiging kagaya ng COVID-19. Ang totoo nga niya, may lumabas na dyan sa India.
na medyo nakakatakot din yun. May sasalamat naman tayo at nasawata nila. Gayon din dyan sa China, may bagong sakit din dyan. Kung tawagin niya ay yung walking pneumonia. Dati yung pneumonia, nakahiga lang ngayon, naglalakad na yung sakit ng pneumonia. Kaya medyo yung ating sakit na sipon o sakit na trangkaso, ang tagal gumaling kung mapapansin nyo. Yan ay bunga ng mga sakit na galing sa ibang bansa na napunta dito sa atin. Awa naman ng Diyos. Hindi naman ito kasing lala ng COVID-19. Kaya huwag kayong mabahala na magkakaroon pa ng panibagong epidemya na kagaya ng COVID-19. Hindi na siguro sa taong ito at sa darating pang mga taon. Ang iba naman ay yung tinatawag na pagsabog ng bulkan. Ito yung sinasabi ko na noong pa man. Ako yung nangangamba, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi may dalawang bulkan na minamataan ko na posibleng sumahabog ngayong taong ito o sa susunod na taon. At ang pagsabog nito ay hindi basta-basta. Napakatindi. Grabe ang pagsabog nito. Pwede nitong maapektuhan ang buong mundo. At ang totoo niya, kung sumabog ito, yung kaitaasan o yung kaulapan, matatabunan niya ng mga ibinuga ng bulkang ito. Na kung ating isipin, parang pinatubo. Kaya lang yung pinatubo, nung sumabog, hindi naman gaano talaga ganun karami. Pero ito, talaga, kakalat ang abo nito na masama sa health natin. Nako. Kaya nakakatakot. At kung medyo magtatagutom na dahil nga sa El Nino, lalong titindi ang tagutom sa ibang mga bansa. At ako yung posible na maaaring mangyari ito sa central o sa southern part ng Amerika. Malakas ang kutob ko dyan. Yan ang mga kaganapan na maaaring mangyari sa taong ito. Pero maging handa lang tayo sa mga pangyayari. Kasi nga, whatever will be. Kung ano mangyayari. At hindi mapipigilan. Sino ba makakapigil ng lindol? Hindi mapipigilan yan. Kaya, ang mahalaga ay maging handa lamang tayo. Bueno, anong kasunod na tanong? Gaganda po ba ang lagay ng ating bansa? Gaganda ba ang lagay ng ating bansa? Ang totoo, maganda na ang lagay ng ating bansa. Meron nga akong mga nasagap na balita sa social media, maging sa TV, na nabawasan daw ng malaki ang utang ng ating bansa. Ibig sabihin, nabayaran. Kung paano ito nangyari, hindi naman nila dinetalye. Kung paano nangyari na halos mga lahati ang utang o hindi pa. Kaya nga sabi na ko, konti na lang daw ang utang ng Pilipinas. Kini sa mga napapakinggan ko at naririnig ko sa TV at sa ibang social media na pinapalabas kaya sa ating mga cellphone. Talaga namang gaganda ang ating bansa. Ang pag-unlad, talaga ng dahan-dahan. Ang totoo nga, napakaswerte natin dahil hindi tayo gaano tatamaan yung sinasabi kong tagutom. Kasi nga gagawa agad ng paraan yung ating Pangulo upang hindi ito mangyari. Kaya yan sa totoo lang nagtataka rin ako bakit yung Department of Agriculture yung ginusto niya. Siguro dahil inahanda rin niya ang kanyang sarili at ang bansa para sa kanyang mga pangyayari. Kaya siya na mismo ang umupo dyan.
At maganda ang ating economy ay tatatag. At tingin ko nga bago matapos ang termino ng ating Pangulo, baka wala na tayong utang. Yan. Tayo'y isa ng bagong bansa talaga na wala ng utang. At sana yung mangyari nun. At tungkol naman sa edukasyon, magaling din yung nakatalaga dyan. At talaga namang inaasikaso niya mabuti ang kapakanan ng mga bata, mga mag-aaral. Ganon din ang mga guro at iba pang may kinalaman sa pag-aaral ng mga bata. At nakita ko nga na yung mga bata ngayon nagtataka ko. Bago magpandemya hindi nga hirap na hirap magsibasa yun. Pero ngayon kagagaling na. Yung mga bagong bata magagaling. Magaling na talaga. Iba nga, English pa ng English, nag-i-Englishan pa. Talaga namang naiba. Naiba ang sistema. Ang government na eskwelahan, tumaas ang antas. At siyempre, para hindi naman unti-unti rin tumataas ang sweldo ng ating mga guro. At palagay ko, tataas pa lalo yan sa darating na panahon. Bakit? Para gumanda ang sistema. Kasi nga naman magtatrabaho ka, ang hirap yata magturo. Napakalit ang sahod. Di talagang tatama rin ka magturo. Kung ano lang yan, sige na, gano'n na lang. Pero kung maayos at maganda, at hindi sila nagugutom at hindi nasasalat sa kanilang pinansyal na mga tustusin, sigurado, maganda ang kanilang ituturo. Tungkol naman sa mga bagay na makinalaman sa mga sport, sa mga pagpapaunlad ng ating bansa, kagaya ng mga itinatayong mga tulay, itinatayong kung ano-ano, lahat yan, matatapos yan bago ang termino ng ating Pangulo. Ano ang kasunod na tanong? Maaari niyo po bang sabihin kung sino ang susunod na itinakda pagkatapos ng term ng ating Pangulo? Ang susunod na itinakda pagkatapos ng ating Pangulo o yung term niya, nako, hindi pa panahon para sabihin ko yan. Pero sasabihin ko rin yan pagkatapos siguro ng eleksyon, sa susunod na eleksyon. Kaya sasabihin ko kung sino na yung itinakda. Sa ngayon hindi pa natin pwedeng lubos na sabihin kung sino talaga siya. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na sinabi ko, ito siya. Ito ang itinakda na magiging Pangulo. At talaga namang tulad ng itinakda o yung ating Pangulo ngayon, ganun din. Hindi rin ito magagalaw. Sintibay din ito ng matibay na matibay. At kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapapabaksak. Bueno, para naman hindi na sayang yung tanong mo na tungkol sa darating na bagong itinakda na susunod na Pangulo, binigyan na kita ng clue. Mga 2 clue lang. Babae ang susunod na itinakda. At ito'y hindi magmumula sa angkan ng mga Marcos. O ayan. Ganyan lang tayo. Sa susunod, pagkatapos ng eleksyon, sasabihin ko na ang lahat ng detalye kung sino yan. Bueno, ano pang tanong? Last year, hindi niyo po nasabi kung magkakaroon tayo ng full-blooded Pilipino na maglalaro sa NBA. Ngayon po bang taong ito ay magkakaroon na tayo?
Oo nga, hindi ko kasi wala ngang wala tayong magiging NBA on that last year. Kaya hindi ko sinabi kung sino. Dahil wala nga eh. So, ibig sabihin hindi magkakaroon. Eh, pero huwag kayong mag-alala yung mga mahihilig sa basketball. At nung sinabi ko nga tungkol sa Olympics nung nakaraan, na hinulaan ko, nasabi ko na mananalo tayo ng gold medal. Sabi ko nga, alang magulang maniwala. Imposible daw. Hindi, pero nangyari. Ngayon, ang masasabi ko, hantayin nyo. Baka ngayon, baka next year. Kasi ang karma kasi hindi maano hindi mo masasabi kung kailan mangyayari. Oo. Pero ang sigurado ay merong Pilipinong makakapaglaro sa NBA. Kung sino o ilan, hindi lang isa ha. Tatlo, apat. Ganun karami sa darating na panahon yan. At isa siya sa magiging pinakasikat na Asyano na maglalaro sa NBA. Someday. Maaring ngayon, maaring next year. Conforme. Kung ano, sabi ko nga, conforme kung ano magiging lagay ng team natin sa basketball. Kung aangat ba ito, nalalapit na. Kung hindi, kung ganun pa rin pabaksak, kagaya nung nakaraan, na napabayaan na yung World Cup, sayang. Lakas pa naman ng ating nun. Nakachamba lang tayo sa China. Yun lang yata panalo natin. Pero hindi naman tsamba kasi pinatunayan naman sa Asian Games na kaya natin silang talunin. At tinalo nga, at tayo ngayon naka-gold medal sa Asia, di ba? So, hindi tsamba. Sana gano'n na ma-develop ng gusto. At kapag umangat na ang katayuan ng ating team o yung national team, sigurado mapapansin lahat yan. Mga malalaro natin na magagaling. Bueno, yan muna ang ating masasabi ko sa inyo o yung mga maaring mangyari ngayong taong 2024. At kung meron pa sasabihin ko na susunod kung meron pang ibang mga kaganapang mangyayari. Bueno, huwag kayong mabahala kasi ang ating bansa ay napakatatag. Hindi niyo napapansin. Ang ating bansa talaga namang pinoprotektahan ng nature. Bakit nature? Kasi hindi tayo pwedeng galawin, kundi bago tayo galawin, gagalawin muna bago tayong galawin, sila na muna ang madudurog. Nakuha nyo. Ibig sabihin yung ating mga kaibigan bansa o kahit hindi kaibigan ay tutulong sa atin kapag tayo kinanti ng sino man. Kaya talaga namang matatag tayo. Yung gobyerno natin, walang makikialam dyan. Hindi yung mga bali-balita ngayon, basta gawin nyo ang dapat nyo gawin bilang Pilipino. Magbayad lang tamang buwis. Yan, numero 1 na. Kasi kaya isa rin hindi pag-unlad ng bansa yan, hindi tamang pagbayad ng buwis. Lalo na ng mga maraming pera. Imbis na magbayad, dinadaya pa. Di ba? Ayun, ano nangyari? Kukunti na nakukuha ang buwis, kaya hindi mabilis ang pag-unlad ng ating bansa. Pero gayon pa man, may katulong naman tayo. Yang itinakda. Siya bahala dyan. Paano uulad ang ating bansa? Alam niya yan. Hindi nga lang bigla-bigla, walang magic. Hindi pagka, upo, sikat agad. O pag ayos agad, hindi ganun. Dadaan sa proseso yan. Hindi po pwedeng ang lahat ng bagay, bigla na lang. Ganun na kagad. Dadaan niya sa medyo mahabang panahon upang talagang marating yung kanyang dapat marating. Paano?
maraming salamat po sa inyo. At sa mga manunood o yung bago nating nanood ngayon, sana naman pindutin yung ating subscribe button. At i-like nyo na rin kung nagustuhan nyo. Kung hindi, okay lang. Bueno, hanggang sa muli. Sa susunod, marami tayong pag-uusapan. Paano? Hanggang sa muli.